Hello, brilliant people. Good afternoon to all of you. Welcome to our coffee time. And while magtimpla ko sa akong kape karon, I just want to share my fresh experience. As a teacher, daghan naman kita mga former students nga i-consider, di ba? Labi na og ka ng, for example, sa ako, hapit naman ko mag 10 years in teaching. So daghan na gyud ko yung mga makonsider nga mga former students na ako. Pero, dili na to malikayan mga my dear nga, natay mga former students nga, di na ta ilahon. Kana bang, pakitanggilas na gud sila nga, hello, mas bright pa ko nimo, mas maayo pa ko nimo, mas successful pa ko nimo. Murag mga ana ba, 'di ba? Yung mga taras. Daghan ko yung mga na-encounter nga ingon ana nga mga former students nako. Nga murag wala na sila kaila kung nag-unsa mi sa una, giunsa na ko sila pagdala sa una for example, ana, or unsay contribution nako sa ilahang life. Murag ana bitaw nga point. Before, masakitan ko, katong bata-bata pa bitaw ko, murag sakit para sa ako ang i-deny ko nila as their former teacher. Murag ana. Pero along the way mga my dear, na-realize na ko nga dili day nato kailangang i-require atong mga former students nga ilhon pa ta. Kumbaga, ang akong point, one of my realizations in life is like, kung ang akong former student, for example, manawag sa akong pangalan, mo recognize nako as somebody nga nakatabang sa ilaha, kung nganong naabot nila ilahang mga journey karon, yes, ako silang entertain o magpasalamat ko kay ila kong gi-remember, gi-recognize ko nila, okay? As one of their former teachers in life. Pero kung i-deny po ko sa akong former student, if dili po ko niya i-recognize nga once upon a time naging teacher ko niya, well, moingon ra puday ko nga okay, siguro na ay factor, na ay reason nga nung gi-deny na ko niya karon as one of his former teachers. Murag ana bitaw. So, di na to ipugos. Although, lami kay sa feeling no, mga teachers, I know you can relate. Mao man gud itong yaman. Ang atong mga former students gyud, whether we like it or not, sila gyud atong kayamanan. Mo nang every time nga mobalik sila sa atoa, after many years, for example, nga mo contact sila sa atoa, magpasalamat unsa may ilahang mga purpose why ni contact sila sa atong balik. Lami kay sa feeling gyud nga gi-remember ka sa imong former student. Kay even here in Taiwan, naa naman gyud ko'y mag-consider nga former students nako kay katong 2022 na naman ko estudyante. Now, gi-approach ko nila katong pag-open sa second semester. Kanang ilagi kong gituyuag anha ba niya, gi-swear jud ko nila nagpailag sa ilang pangalan, makatouch kaayo nga. Hala, kadaghan sa mga estudyante nga murag wa na kaila sa ako pero naay mga few students nga nag-effort gyud to see me, to talk to me sa akong free time, which is makatouch gyud siya nga kind of gesture. Now, but in the Philippines, for example, I'm sure daghan kay kog mga former students diha. So kung karon di na sila kailan ako or di na sila gusto mo ila pa nako, di na sila gusto nga mo recognize pa sa ako ang contribution sa ilahang mga life, it's okay. Dawaton nako na siya nga walay kasubo or unsa man diha hatred or whatever. Di ko mag-pray og negative sa inyo ha. Mag-wish gihapon ko nga mahimo mong mga successful in life even if di na ko niyo i-recognize as your former teacher. So ana lang siguro no, part of realization nato sa life nga dili gid nato ma-please ang tanang tao sa atong kinabuhi.